Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. So ano ba yung 5 advantages of long-term healthcare? No? Una is di ka na mag-worry kung wala kang cash pang deposit. So alam niyo po kasi noong 2019, yung na-dengue yung anak ko, no? So ang available na room is yung pinakamahal kasi punuan talaga sa ospital before pa mag-pandemic. And then kung wala kang pang cash deposit, no? Wala talagang, kumbaga hindi ka i-admit sa ospital eh. Pero pag may healthcare ka, no, may health card ka, ang tanong lang naman kasi sa'yo sa ospital, may card ka ba? Kasi kung wala kang card, kailangan mo mag-cash deposit. Okay? So ano pa, mas mababa ang hospital bill dahil iba ang rate ng may health card. So totoo naman yan, no? Pansinin natin, pag nagpa-laboratory pa lang tayo, no? Mas mababa na yung singil sa atin pag may healthcare tayo or pwedeng wala nga tayong babayaran compared dun sa regular rate yung mga bills mo. Okay? Tapos, advantage number 3, healthcare during retirement years, even beyond 60 years old. Tama ba yan? Diba? So, kailan ba malalabas yung mga sakit natin? Siyempre, pagka-older age na natin yan, no? Kaya nga tinatawag na short-term healthcare. Ibig sabihin, habang bata ka, habang nagwo-work ka, may healthcare ka. Pero, ang kagandahan ng Kaiser, supplement siya dun sa short-term healthcare natin kasi kapag nag-retire na tayo, magwala na tayo sa company, meron pa rin tayong healthcare na magagamit. Nakita naman natin kanina sa benefit, 'di ba? Na kahit 61 ka na, 66, basta may fund ka pa sa Kaiser, may magagamit kang healthcare. So advantage number 4, may accumulation ng health fund kahit kapag di nagamit, no? So nakita naman natin kanina na meron tayong savings and habang tayo ay nagsisave, no? Meron tong interest, may investment side na nagko-compound or nag-accumulate, no? And advantage number 5, earning interest 3% to 10% in the form of health benefits. So during paying period and extended period, yung interest ng pera natin, pwede natin gamitin yan for our healthcare needs. Kaya nagiging health benefit yan, additional health benefit. Pero syempre, kapag after maturity, no, yung kinikita ng pera natin, pwede na natin siyang kunin, no? Yun ang kagandahan. Pero syempre, within 20 years na habang tayo ay nag-aantay ng maturity ng plan, pwede natin siyang ma-avail sa healthcare needs natin. Okay? So, yun lang yung tatandaan natin. Ayan. So, meron tayong sample dito ng Kaiser, no? For example, K100 plan, no? So ano yung makukuha mo on maturity or on the 20th year? So meron kang 100,000 na guaranteed na makukuha kasi kaya tinawag na 100,000, K100,000. So equivalent sa plan type na kinuha mo. And then ito yung sinasabi ko, yung 350,000, ito yung bonus. Ito yung return of premium kapag hindi ka nakapag-avail during the first 7 years. And then, ito yung nag-accumulate na fund. Ibig sabihin, ito yung may fund ka plus may interest yan. So, tumutubo lang yan at pwede mong gamitin na healthcare benefit. So, kung isa-summarize natin yan, no? So, for example, ito yung napag-usapan natin na kung K100 kasi, almost 60,000 per year yung binabayaran mo or 6,000 per month, times 7 years, ang hinulog mo for 11,750. Pero ang projection yan after 20 years, nasa 1.2 million. Okay? So again, kapag ikaw ay nag-start at the age of 30, no? Ang kagandahan nito, dagdag natin to sa retirement fund natin. Pwede pang gamiting healthcare and investment. Kasi ang projection yan, sa hinulog mong 411,750, kung hindi mo pa kinuha yan after 20 years,
And then, nag-compound yan na nag-compound, yung interest niyan, na dadagdag lang sa fund mo. At the age of 60, no, may 3 million ka, no? Kung compounding 10% yan. And at the age of 65, meron kang projection na 4.8 million. Diba? So, pwede na bang pang-retirement yan? Diba? So, 7 years ka lang naghulog, no? So, ito pa, no? For K75 naman, so after maturity, may makukuha tayong 75,000 guaranteed part kasi nga K75,000 yung plan natin. And then, ang return of premium or long-term care bonus, kung hindi mo nagamit during the first 7 years, meron kang 262,500 na additional dun sa maturity na makukuha mo. And then, ito yung mga, kung hindi ka nagkakasakit, hindi mo in-avail yung mga healthcare benefit mo, nag-compound lang to. So, ito yung mga ibabalik sa'yo on maturity, yung unused health benefit mo. So, ito yung total niya, no? Ang K75 kasi is around 4,500 per month or 45,000 per year times 7 years. Ang total na binayaran mo, kung nag-annual ka, 308,813. Ang projection yan after 20 years, nasa 875,000. Okay? So, tingnan natin, no? Pag age 30 ka, pakitype nga dito, 30. Sarap talaga maging 30 years old, di ba? So, yan. Pag edad mo ng 30, nag-start ka sa Kaiser, hindi mo pa kinuha kasi plus 20, di ba? So, 50 years old ka pa lang that time. Siyempre, pwedeng may trabaho ka pa or hindi mo pa naman kailangan ng fund mo. So, nagtuloy-tuloy lang to sa Kaiser, nag-compound. So, at the age of 60, meron kang 2.2 million projected fund. And at the age of 65, may 3.6 million ka na projection, no, sa fund mo dito sa Kaiser. So again, 308,000 lang yung pinuhunan natin dito or investment. So sa K60 naman, ang long-term care benefit natin, ito yung guaranteed part, 60,000. So again, K60 is, ibig sabihin 60,000. Kaya ito yung equivalent sa makukuha nating amount, no? And then, bonus, ito yung up to 85% ng binayad mo, ibabalik sa'yo, no? Kung hindi ka nag-avail during the first 7 years, 210,000 yan. And dito makikita natin yung mga nag-accumulate na fund sa investment side. So, kung ito total natin, again, ang binayaran mo, kung monthly ka, nasa 3,529. So, kapag ikaw ay nag-annual, nasa 35,293 times 7 years, 247,050 yung investment mo dito. And ang projection yan after 20 years, nasa almost 700,000. Okay? So, maliit lang yung puhunan, pero yun ang kagandahan sa healthcare investment insurance. Lumalago pera mo, and then kung mangailangan ka ng insurance, meron kang magagamit. So, at the age of 60, no, and 65, eto yun, kung nag-start ka at the age of 30, so, ang projection yan after 30 years, no, eto yung, pag 60 years old ka, 1.8 million, and pag 65, almost 3 million, di ba? So, again, ang let lang nang nilabas natin, 247,050, no? So, sino ba dito kayang-kaya, no? Kayang-kaya ang around 35,000 per year lang po yan. No? So, paano yan? Pagka medyo maliit lang budget ko, Miss Roan, so walang problema, may K50 tayo dito, no? Na around 3,000 lang siya per month. So, again, ang guaranteed part dyan after maturity, 50,000. And then, meron kang bonus na 175,000. Ito yung pag hindi mo nagamit during the first 7 years. And then, meron kang healthcare dito fund na nag-accumulate. Na pag tinotal natin yan, 583,084. Ang hinulog natin, nasa 2,941 per month lang, or kung annual, 29,411. So again, 7 years to pay ang Kaiser, kaya ang total na na-save natin is 205,875. So halos naging triple
yung value niya after maturity. So again, kung nag-start ka, 30 years old, and ang projection yan after 60, no? At 60 years old, 1.5 million. At the age of 65, 2.4 million. So malaki pa rin po, no? So again, kung nakikita natin, importante mag-start agad tayo. And then, habang insurable pa tayo, malaking bagay din yun, no? Kasi meron din po nag-a-avail na may sakit na. So hindi na siya pwede. And nakikita natin yung time nagko-compound yung fund natin pag meron pa tayong mahabang time. Naku, Miss Roanne, talagang sobrang budget meal lang ako. So walang problema, may K45 Kaiser plan tayo, which is nasa 2,647 per month lang, no? And on the maturity, 45,000 yung guaranteed amount. Ito yung tinatawag na long-term care benefit. Equivalent sa plan natin, K45. And then, kung walang na-avail during the first 7 years, 157,500 yung bonus na tinatawag, 85% nung ating binayad ay ibabalik. And then, may mga unused healthcare tayo dito. So, itong pinapakita natin kung sakaling hindi ka nagkasakit during the first 20 years, wala kang any availment. So, ito yung total na makukuha natin. So again, sa K45, 26,470 lang to per year or 2,647 per month. Times 7 years, ang hinulog natin dito, kung nag-annual tayo, 185,288. Ang projection after maturity or on the 20th year, 524,000. So pwede na, no? 500,000 kung medyo talagang sobrang gusto lang makapag-start talaga. Okay? So, ang K45, kung nag-start ka at the age of 30, no? Pag edad mo ng 60, maganda talagang tignan, no? Yung 20 years from now, 30 years from now, para ma-inspire talaga tayo magsimula at mag-ipon talaga consistently. So, 1.3 million yan. At the age of 65, 2.1 million, no? So, again, ang pinuhunan lang natin dito or savings natin nasa 185,288. So, kayang-kaya, no? Yan. So, marami pa tayong plan sa Kaiser. K45, K50, K60. So, mas mataas pa po yung ibang plan, no? Like K200. So, pwede tayong mag-request ng proposal, no? Para maintindihan natin to kung hindi pa tayo nag-start sa Kaiser.